May problem na yung family ko dati. So nag-separate yung mama ko pati papa ko. Yung brother ko napunta sa mama ko, ako napunta ako sa papa ko. Nakikita mo yung ibang mga family, buo, tapos yung sa inyo, unconventional. Tapos yung mama mo, nakikita mo lang once a year lang kasi nagtatrabaho siya abroad. Yung effect sa amin bilang mga anak, napakahirap. Bunga ng sirang pamilya at kakulangan ng gabay ng magulang na walan ng direksyon ang buhay ni Glenn. Makailang beses siyang nagpalipat-lipat ng universidad kaya naman 10 taon siya sa kolehiyo. Kahit kabilang sa varsity team, hindi pa rin niya natapos ang kanyang pag-aaral. Bukod dyan, nabuntis pa niya ang kanyang kasintahan. Sobra disappointed. Especially yung mom ko. Yung sa mother ko kasi syempre expectations ng family side niya. May mga doktor kasi kami. So doktor din yung mama ko. Takot talaga ako sa nangyari kasi syempre hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo. Anong ibubuhay mo sa anak mo. Hindi ka pa nakagraduate. Hindi ka pa nakaka-experience ng trabaho. I have to give up everything na kailangan alagaan ko yung anak ko. Kinausap si wife ko ay yung may-ari ng butika. Sabi niya, tinuro niya ako. Sabi niya, huwag ka dyan sa magugutom ka lang dyan. Ito asawa, yung pamangkin ko ang gawin mong asawa. Yung time na yun kasi may drop yung wife ko. Yun yung nag-push sa akin na hindi ako magiging galito lang. Ang mga pagsubok at pangungutya na pinagdaanan ni Glenn ang naghimok sa kanya upang magsumikap. Nagtayo siya ng ukay-ukay at burger business, ngunit sa kasamaang palad ay nalugi ang mga ito. Kaya naman namasukan na lamang siya sa isang garment company. Ang desisyong ito pala ang magbabago ng kanyang buhay. Yung mga boss ko, hindi sila madamot na mag-share ng knowledge pagdating sa damit. Lagi nila akong tinuturuan. I think nag-run siya for mga 6 years, tinuturuan nila ako. So sabi ko, teka, pwede kong maging hanap buhay ito. So nangyari, naisip ko, sige magtayo ko ng business. Tinayo namin yung business, unang delivery namin, okay, naka-deliver ako ng tissue. Siguro for 15 minutes, hindi ko mapigilan umiyak kasi coming from sobrang hirap, coming from nothing to something ngayon. Naging maganda ang takbo ng kanilang negosyo, kaya matapos ang ilang taong pagsasama ay nagpakasal na sila ng kanyang nobya na si Joy. Subalit sa kabila ng mga natamong paglago, tila may hinahanap pa si Glenn na magbibigay kahulugan sa kanyang buhay. Natagpuan niya ito nang ibahagi sa kanya ng kanyang biyanan ang mensahe ng pag-ibig ni Jesus. Ang pinagpipray namin lagi ng wife ko is kami yung gamitin ni Lord na channel of blessing para sa iba. Kasi napansin ko habang lumalaki yung family ko, yung blessing ng Panginoon lumalaki din. Nagkakaroon kami ng another opportunity, nagkakaroon kami ng another blessing. Ganun yung nangyayari sa amin. Once na nakita mo talaga si God, talagang tatayuan mo talaga yung paniniwalaan mo Katuwang ang kanyang asawa, nagpatuloy si Glenn sa paglago ng kanilang pananalig sa Panginoon. Nagtuloy-tuloy ang pag-unlad ng kanilang negosyo. Taong 2018 nang dumating ang pinakamalaki nilang kliyente kung saan nakapag-mass hiring sila at nakakuha ng mas malaking pwesto. Sinundan pa ito ng pagpasok ng isa pang bigating kliyente. Sa kabila ng pagpapalang natatamasa, sinubok sila ng pandemya. Sobrang tindi na ng pandemic. Sa labas ako, sumiyak na ako. Sabi ko, Lord, hanggang dito na lang ba yung negosyo namin? Ang problem lang, syempre, yung mga tao mo, inaalala mo na wala silang hanap buhay. As a leader, hindi lang yung family mo iniintindi mo nung time na yun. Mabigat sa side ko. Sobrang bigat. Tapos sinasabihan pa ako ng wife ko na isara na natin. Non-stop Nagbabayad ka ng rent, PLDT, lahat binabayaran mo lahat. Habang nangangamba si Glenn sa maaaring sapitin ng kanyang negosyo, isang mensahe mula sa isang online Christian service ang nagpalakas ng kanyang loob. From there, doon nagpray ako na, Lord, binibigay ko na sa'yo. Kung hindi ko na kaya nagulat kami, yung isang matagal na naming kliyente, tumawag na hindi mo kailangan magpaborda, hindi mo kailangan magpa-print. Ang gagawin mo lang, magtahi ka lang. Lumaki yung company, I think 3 times, 4 times during pandemic. Yung sales namin, baka nga naging times 5 Para siyang reborn yung company namin kasi parang gusto namin ipakita na yung Steco
parang second life na nung company namin. Labis pang pinagyabong ng Diyos ang negosyo ni Glenn. Nagiging pagpapala rin ang kanilang negosyo sa kanilang mga empleyado. Naging aktibo rin ang kanilang pamilya sa gawain ng Panginoon at patuloy na sumusuporta sa kanilang simbahan. Bagamat nanatiling magkahiwalay ang kanyang mga magulang, maganda naman ang relasyon niya sa mga ito. Ang dating minaliit ng tao, inangat ngayon ng Panginoon. Proverbs 16:3, commit to the Lord and whatever you do, and He will establish your plan. Brother Peter, it seems like everything clicked when Glenn surrendered his life to the Lord and allowed God to be in charge of his family, of his business. And we can really see how God multiplied whatever he had. It's like the 5 loaves, di ba? Right. And fish na, ito, bibigay ko sa'yo, but then by faith, by receiving that, talagang it multiplied beyond what he can imagine. And he really has a bright future. Tama yan. You know, Sonja, it started with a word. He needed a word. Yun ang naging foundation niya. Yun ang naging seed ni Glenn. Right. And like you said, minultiply ng Panginoon. You know, it's easy to admire the success Glenn enjoys today. Pero kung alam lang natin ang dinaanan niya, yung sakit mula sa pagkabata, yung pressure na patunayan ang sarili, mas lalo natin maintindihan kung gaano kabuti ang Diyos. Maybe some of you can relate. Tahimik kang lumalaban sa mga sugat na matagal mo nang bitbit. Totoo yan. Minsan, sinusubukan nating takasan ang sakit by working harder, doing more, being more. Iniisip natin na kapag narating natin ang susunod na tagumpay, doon tayo magiging buo. But the truth is, success can never heal a broken heart. Si Jesus lang ang pwedeng gumawa niyan at pwedeng magbago ng ating buhay. Tama, Sonja. And maybe you've tried everything. Bagong trabaho, bagong business, pero may kulang pa rin. That emptiness is not just a punishment. It's God saying to you, anak, come to me. I'm what your heart has been searching for all this time. Surrendering to God is not weakness. It's not a sign of defeat. Surrender is the beginning of true freedom that brings peace and purpose to your life. Baka ito rin ang sinasabi ng Panginoon sa iyo ngayon. Hindi yung isuko ang iyong mga pangarap, kung hindi isuko ang iyong puso at buhay sa Kanya. Because Jesus wants to give you a new identity. He came to heal and redeem every broken part of your life. And that starts with a decision to receive Jesus as your Lord and Savior. If you feel that tug in your heart this very moment, come to Him. Ito yung kailangan mo. You need the Lord. Don't ignore it. Pray with us. Open your heart. Just say, Dear Lord, I am exhausted and I have tried everything and nothing works. In fact, all have failed. So right this moment, Lord, I choose to surrender everything, my life, my future, my business, my family to you. Lord, I need you to fix my heart. I need you to mend all the broken pieces. Forgive me for not looking for you. Forgive me for not coming to you. Forgive me for trying all sorts of things, but you. And Lord, this very moment, I invite you, Jesus, to come into my life, to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will give me wisdom and knowledge to apply as I move in this journey of life. Thank you for loving me. Thank you for dying on the cross to pay for all of my sins. I am now free. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen.
Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, "Yes, tinanggap ko si Jesus," through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger o comment section ng YouTube channel o tumawag sa Prayer Center para maipagdasal ka namin. Grow in your faith. Join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. Kung may bahagi ng kwento ni Glenn na tumama sa puso mo, remember this, walang sitwasyon na mahirap na hindi kayang baguhin ng Diyos. Lumapit ka sa Kanya. Kung kailangan mo ng kasama sa pananalangin, tawagan mo ang CBN Asia Prayer Center. Ang number ay nasa inyong screen. Ang mga Prayer Center representatives ay handang i-guide at ipag-pray ka anumang oras. We're here for you. Yes, at kung gusto mo pang mapuspos ng inspirasyon, marami pang kwento ng pag-asa, pagbangon at pagbabago ang naghihintay sa'yo sa aming YouTube channel. Mga totoong buhay na binago ni Lord. Mga kwentong nagpapatunay na may pag-asang nagmumula kay Jesus. So make sure to visit the 700 Club Asia YouTube channel after the show. Para lagi kang updated sa mga bagong testimonies at content na magpapalakas ng iyong faith, i-follow mo rin kami sa Facebook, Instagram, TikTok at X. I-share mo ang mga videos dahil baka ang simpleng click mo maging daan para may makakilala kay Jesus. Kung gusto mo pang lumalim sa salita ng Diyos, bisitahin ang devotional sa cbnasia.org. Pwede mong i-download ang Tanglaw app. Meron itong daily reflections na magbibigay ng direksyon, encouragement at kapayapaan sa'yo. Available ito sa Google Play Store, iOS, Spotify and Apple Podcast. Libre pa. Sa aming pagbabalik, panoorin ang kwento ni Marilu Alarcon na nag-overstay sa Japan para takasan ang kahirapan sa Pilipinas. Ang masaklap, na-deport siya. Uunlad pa kaya siya? Ang kabuuan ng kanyang kwento pagkatapos ng ilang sandali. Diyan lamang kayo. Blessing more people through CBN Asia is fast and easy using your GCash app. Just tap the QR button to scan CBN Asia's GCash QR code. Enter the amount you want to give. Tap Next, then Pay. Send a screenshot of your receipt to CBN Asia via Facebook Messenger or email partnership@cbnasia.org so we can acknowledge your donation. To make future donations faster, save CBN Asia as a favorite biller in your GCash app. Tap the bills icon, choose Add Biller, select CBN Asia, and enter your details. Then tap Save. Be God's hand of blessing. Give today. Umiyak ako lagi kasi lagi kong tinatanong, bakit nangyari sa amin to? Kasi hindi naman kami naloloko ng kapwa. Hindi naman kami yung masasamang tao. Lagi kong tinatanong kay God. Sabi ko, Lord, ba't ganon? 7 taon tiniis ni Marilu ang pagiging TNT sa ibang bansa upang mabayaran ang kanilang mga utang. Ngunit gumuho ang kanyang mundo nang mahuli at ma-deport pabalik sa Pilipinas. Bakit ako? Kasi ang dami-dami ka akong mga Pilipino na okay naman sa buhay, wala namang responsibility masyado. So bakit ako yung nahuli? Talagang sa totoo lang nagtampo ko sa kanya eh. Even Bible hindi ako nagbabasa. Then pag uwi ko, problema, naghihikahus kami. Kailangan kong magbenta ng mga gamit to survive. Sabi ko, bakit nangyayari sa amin to? Sa mga panahong gulong-gulo ang isip, nakapanood siya ng The 700 Club Asia. Nung nakapanood ako ng 700 Club, sumabay ako sa prayer ni Ma'am Connie at saka ni Pastor Peter. Iyak ako na iyak, as in hindi lang iyak. Hagulgul talaga ako kasi talagang inihingi ko ng tawad yung mga kasalanang nagawa ko before, yung pag-ignore ko sa kanya. After that, gumaan yung pakiramdam ko. Lumuwag talaga as in. Muling nasubok ang pananampalataya ni Marilu nang ma-diagnose siya ng hemorrhoids. Dumating sa time na kailangan na siyang operahan. Then after that, mga ilang taon lang, nagkaroon naman ako ng problema sa matres. Ito na naman yung opera, kumbaga parang
Ako na naman, sabi kong gano'n kay God, tinanggal yung aking ovary, yung fallopian tube ko, tsaka yung aking matres. Biyayang gumaling si Marilu mula sa kanyang sakit. Gayunpaman, dinapuan ng lung cancer ang kanyang asawa at chronic kidney disease ang kanyang kapatid. Nung ma-diagnose yung husband ko at saka yung kapatid ko, wala akong ginawa kundi umiyak na umiyak. Nahihirapan ako mag-isip. Kino-question ko siya, sabi ko, God, bakit eto na naman tong problema na to. Napakalaki nung amount na kailangan namin. Pray ako ng pray sa kanya na pagalingin niya yung asawa ko at saka yung kapatid ko. Depressed ako that time. Ang naisip ko lang, mag-text ako sa prayer center. So after nung reply nila sa akin, tumawag pa sila. Everyday silang tumatawag sa akin, everyday nilang pinagpe-pray ang asawa ko. Gumagaan yung pakiramdam ko. Nag-pray ako ng nag-pray. Humiling ako sa kanya na sana, Lord, bigyan niyo pa ako ng second life dahil, mahal ko pa yung pamilya ko. After maoperahan naman yung asawa ko, then matapos yung kanyang chemo, gumaling na siya, nag-negative siya. Then yung kapatid ko, gumaling siya after 3 months without dialysis. Naranasan nila ang kapangyarihan ng Diyos nang gumaling mula sa malubhang karamdaman ang kanyang asawa at kapatid. God is powerful and can really heal kasi nasaksihan ko talaga. Sonja, napatunayan ni Marilu na when you come to God in faith, believing and not doubting that He alone is the answer, He will meet you at your point of need. Amen. And I love what Mary Lou said, that God is really powerful and He really heals. And it is still the same today. That's what God's heart is, for us to be set free, for us to be healed, whatever it may be. Amen. So if you're watching here and you're feeling very anxious, like maybe kagaya ni Mary Lou, kasi sunod-sunod yung mga problema, patong-patong, hindi mo malaman paano mawala yung buhol-buhol na problema, or you're going through depression, or you're even going through physical illnesses right now, whatever it is you're going through, spiritually, emotionally, mentally, we just want to pray for you. Lord, we thank you that indeed, like what Mary Lou said, you are powerful. You are the God who heals. And you say in your word, Jesus, that by your stripes we are healed. So today, God, we want to declare your healing upon our kababayans who are watching right now, Lord. We thank you that you are setting people free right now from all the anxieties, Lord God, that they're experiencing. And even right now, the Lord wants to remind you, if you are anxious, if you've been diagnosed with a mental health disorder, the Lord says, this is not the end of your story. This is not what defines you. I am setting you free. And the doctor may say this is a forever thing, but in my name, this can stop today and I can totally set you free if you receive the healing by faith. Lord, we thank you that yes, we may go through different traumatic experiences in life. As young kids growing up, we carry all these traumas, and it may even have shaped the way we think today. But Lord, you said in your word, Lord God, that by you will renew our minds. We will be transformed by the renewing of our minds, Lord God. And when we set our mind on you and you heal our minds, Lord God, we can be renewed and we can be set free. And we are no longer defined by those traumatic experiences that we've experienced in life. Lord, we thank you that 100% healing comes from you, Lord. And the Lord wants to remind everybody right now that if you feel like that you've blown it up in life because of all the wounds you've experienced na wala ka ng pag-asa, there is no wound, there is no bad decision that will make you far away from the healing and transformational power of the Lord today. So Lord, we thank you that you are alive and you are in the business of transforming lives and renewing minds and renewing lives and healing people in Jesus' name. Brother Peter. Yes, and we continue to say thank you, Lord, that we are not victims but victors. Thank you, Lord, that on the cross you provided healing already. For those watching right now, the Lord is releasing His mighty healing touch upon your body. And we come against the lies of the enemy
even the bad report that you receive, God is our healer, and He's removing that cancer from your body. He's removing those anxious thoughts. Lack, the spirit of lack is being broken right now. The God who provides is saying, I will multiply your resources right now. Be of good cheer, be happy, be encouraged, for I love you and I am on your side, says the Lord. Receive that, kapatid, by faith in the name of Jesus. Amen and amen. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho, lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text answered prayer and share your story with us. Send it to 0917-126-1442. Health is wealth. Unlock the secrets to a healthy body, mind, and soul habang tinutulungan din ang mga batang magkaroon ng maayos na kalusugan, edukasyon, at good values. Sa iyong donasyon na 500 pesos o higit pa sa CBN Asia, makakatanggap ka ng exclusive streaming access sa Ageless Living, Secrets to Longevity video series, at bonus na digital booklet upang matulungan ka sa iyong wellness journey this year. Your monthly giving brings true wealth for you and the next generation we're helping together. Become a CBN Asia partner today. Ayaw kong madadali siya. Tapos yung pag nakati, gusto ko siyang kamutin. Para pong mahirap din. Kasi po, yun nga, construction ng aking asawa. Parang pinagbabudget lang po namin sa bahay. Tinatayang nasa 60 milyong Pilipino ang nakakaranas ng healthcare poverty. Ilan sa kadahilanan nito ang layo ng mga basic healthcare facilities sa tinitirhan ng mga mamamayan, kakulangan ng kaalaman sa pangangalaga ng kalusugan, o di kaya ay kawalan ng budget sa pagpapagamot. Kagaya ni Rosel, tinitiis na lamang ang lumalaking nunal sa kanyang muka dahil sa walang budget at takot sa posibleng komplikasyon. Nakilala natin siya nang magpunta ang Operation Blessing Mobile Clinic sa kanilang lugar sa Barangay Limaw, Calauan, Laguna. Minsan na ako na paglalo kapag may pumupuna na sabi yung sa akin sa puntong sabing mababaluhin, pero hindi naman po ako naniniwala doon. Kasi pagka nadaanan ng luha na naman, hindi ang sa akin lang po, hindi na lang ako naniniwala doon. Pero may pagkakataon ba na parang nahihiya kayo? Hindi naman po. May naging sitwasyon ba ganun? Nung una, pero nilalabanan ko na lang po yung mga sa akin na ganon. Sa pakikipag-partner ng Operation Blessing sa iba't ibang organisasyon tulad ng Aboitiz Power, nakapaghatid ito ng libreng medical services sa lugar ni Rosel. They have the willingness and the heart to serve, and that's what we want to do. That's what we want to express to our community. Nagbigay ang grupo ng libreng medical check-ups, dental, laboratory services at mga libreng gamot. Nakita si Rosel ng ating volunteer doctor na si Doc Nonoy na nakapila at agad niya itong tinanong. Nakapansin niya agad. Sabi, may nunal ka. Sabi niya, gusto mo natin. Sabi ko, pwede po ba? Tapos yung tinanong ko kung hindi maapektuhan ang mata ko. Daw naman po. Dito may angular vessels na lumalabas dito, may blood vessel at saka nerves. Kaya it can be itchy and it can be painful also. So talagang remedyo, Dok, tanggalin talaga? Yan, definitely it will help her. At libreng naoperahan ang lumalaking nunal ni Rosel. Safe na safe ang naging minor surgery kay Rosel, lalo na at veteranong dermatologist ang ating volunteer doctor na si Doc Nonoy. Pagkatapos ng operasyon, nabigyan siya ng libreng gamot. Thank you po sa inyo at kay Doc sa pag-opera sa aking nunal. Kundi po dahil sa inyo, hindi ko maipa-opera to. Salamat po sa inyong pagtulong sa akin. Sana po hindi niyo ako makalimutan. Hindi ko rin po kayo makakalimutan. Nagbigay rin ng inspirasyon sa pamamagitan ng isang live performance ang reverb artist na si Viola Natividad. Kasama naman si Gizmo ng Superbook. Kada isang komunidad na ating nararating,
marami pa tayong kagaya ni Rosel na pwede nating mabago ang buhay at makakamit ang lahat ng yon kapag nagtulong-tulong ang bawat isa at bawat organisasyon. Thank you, Lord. We want to say thank you to Aboitiz Power for partnering with Operation Blessing. Yes, and we also want to encourage all other companies. This can be your CSR for your company, and OB really does all the heavy lifting. You just need to partner with us and we'll make it happen for you. Usually, kapag naririnig natin ang a bright future, parang ang daling paniwalaan, di ba? Pero para sa maraming Pilipino na walang access sa tamang healthcare, parang walang liwanag na naaaninag. Kaya napakahalaga ng ginagawa ng Operation Blessing dahil sila ang nagdadala ng pag-asa sa mga malalayong lugar at sa mga taong puno ng pangamba. Doon natin nakikita kung paano kumikilos ang Diyos sa pakikipagtulungan, malasakit at pagbubukas palad ng mga taong handang tumulong. When organizations like Operation Blessing and Aboitiz Power work together, miracles happen. A bright future doesn't occur by chance. Ito ay bunga ng pagbabayanihan ng bawat isa. Kung nais ng inyong kumpanya o organisasyon na maging bahagi ng pagbabagong ito, again, now is the time. You can partner with CBN Asia. Ang bawat suporta nyo ay nagiging daan para sa Operation Blessing na makapagbigay ng libreng check-up at libreng gamot at ng pagkakataong mabigyan ng mas maliwanag na kinabukasan ng ating mga kababayan. Call the number on your screen, scan the CBN Asia QR code, or visit cbnasia.com/give para malaman kung paano ka makakadonate. With people working together in God's love, a brighter and hope-filled future is not just possible, it's already unfolding. In our Push Pilipinas segment, we lift a prayer request to God from our Facebook page and rejoice in His powerful answers. Yes, ito ay galing kay Mayet Nilo. Sana po, pagalingin na po ninyo ang pamangkin ko. Lord, in Jesus' name, pagalingin niyo po ang pamangkin ni Mayet. We believe and declare your healing upon the pamangkin of Mayet in Jesus' name. Amen. Amen. Lahat ng kwento ngayong gabi ay paalala sa atin na when God is with us, our future is never dark. Hindi tayo kailanman mawawala ng pag-asa at laging may ilaw na gabay mula sa Kanya. Tama yan. A bright future is not built on perfect circumstances. It is built on the faithful love of God. At kung anuman ang pinagdadaanan mo ngayon, sakit, paghihirap, o tila walang direksyong buhay, huwag mong isiping tapos na ang kwento mo, kapatid. Ang Diyos na nagbibigay ng bagong pag-asa kina Glenn Pore, Marilu Alarcon, and Rosel ay siya rin gagabay sa iyo. Amen. Kapatid, kapit lang because God is writing your story too, turning your life from darkness to light. Bago tayo magtapos, bitbitin natin ang pangakong ito mula sa Proverbs 23 verse 18. There is surely a future hope for you and your hope will not be cut off. Siguradong na-bless ka sa kwentong tampok namin ngayon. Na ipapalabas natin ang The 700 Club Asia ng walang paid commercials dahil sa suporta mo sa CBN Asia. We encourage you to send us a monthly donation to help create more episodes on air and online. Just scan the GCash QR code on the screen using your GCash app or visit cbnasia.com/give for other ways to send your donations like bank transfer or credit card. Kapatid, may magandang kinabukasan ka kay Lord at hindi ka niya pababayaan. May you walk forward into the bright future that God has prepared for you. God bless you. Nawala ang direksyon nang mawala ang minamahal. Lumaking napapaligiran ng karahasan at takot. Nilamon ng trauma, bisyo at kasikatan. Change for the best. Dito lang sa GMA, 12:00 ng hating gabi.